Presyo ng bilihin, gamot, kuryente, tubig, pagkain, pamasahe at kung ano-ano pang gastusin na walang tigil na tumataas buwan-buwan. At dahil dito, napakahalaga na hindi ka lamang nakikinig kundi talagang nauunawaan mo ang bawat paliwanag. Dahil hindi lang ito basta dagdag, hindi lang ito basta pag-angat, ito ay isa sa pinakamahalagang pagbabago para sa mga pensyonado sa mga nagdaang taon. At kapag hindi mo ito nasubaybayan, posibleng magkaroon ka ng problema sa pag-claim ng iyong benepisyo. O kaya naman ay baka kulang ang makuha mo dahil may mga dokumentong hindi mo na-update o proseso na hindi mo nasunod. Ngayon, unahin muna nating himayin kung bakit nagkaroon ng pagtaas. Mahalaga ito dahil kapag alam mo kung saan nagmula ang pagbabago, mas nauunawaan mo rin kung paano ito'y pinatutupad at kung bakit may mga pensyado na makakatanggap agad. May iba na susunod pa at may iba namang kailangang mag-update ng impormasyon. Ang pagtaas ngayong 2026 ay resulta ng masusing pag-aaral ng SSS tungkol sa kasalukuyang pangangailangan ng mga nakatatanda. Tumaas ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Tumaas ang gastusin sa medisina. Nadagdagan ang kailangan sa pangaraw-araw na pagkain at serbisyo. Kaya itinaas nila ang halaga upang hindi tuluyang maipit ang mga pensyado sa hirap. Pero hindi lang yon. Isa pa sa mga dahilan kung bakit itinaas ang halaga ay dahil lumalaki na ang populasyon ng mga pensyonado. Ibig sabihin, mas marami na ang umaasa sa sistema. At upang mapanatili ang balanse ng pondo at tuloy-tuloy na operasyon ng SS, kinakailangan nilang mag-adjust ng mga benepisyo para masiguro na ang mga nagbayad ng hulog sa loob ng kanilang buong buhay ay makatanggap ng benepisyong karapat-dapat sa kanila. At dito na pumapasok ang pinakamahalagang detalye. Magkano nga ba ang pagtaas? Ngayon, tandaan na ang eksaktong halaga ay nakabatay sa dating natatanggap mo. Kung mas mataas ang pensyon mo dati, mas mataas din ang pagtaas. Kung nasa minimum ka naman, may sapat pa ring dagdag na siguradong mararamdaman mo buwan-buwan. Pero mamaya natin tatalakayin ng mas malalim ang kung magkano at paano kinukwenta dahil kailangan muna nating intindihin kung paano ipinatutupad ang mga pagtaas na ganito. Minsan kasi ang akala ng mga pensyon ay otomatikong pumapasok ang lahat kaya marami ang nabibigla kapag nabawasan ang natanggap nila dahil may pala na-update na impormasyon, may kulang sa dokumento o kaya may pagbabago sa kanilang record na dapat palang inayos bago umabot sa petsa ng paglalabas ng bagong halaga. Kaya sa video na ito, sisiguruhin nating malinaw sa iyo kung ano ang gagawin at paano. Masisiguro na hindi ka magkakaroon ng problema pagdating ng araw ng pagpasok ng bagong halaga sa iyong ATM o sa iyong cash card. Ngayon, balik tayo sa pinakamahalagang tanong ng lahat. Sino ang makatatanggap ng pagtaas? Ang sagot dito ay malinaw lahat ng kwalipikadong pensyado ng SSS. Ibig sabihin kung tumatanggap ka. Pero may ilang detalye pa tayong dapat talakayin dahil may malaking pagkakaiba ang mga tumatanggap ng retirement, disability at survivor's pension. Ang bawat kategoryang ito ay may kanya-kanyang patakaran pagdating sa pagtaas. Pero huwag kang mag-alala dahil ipaliliwanag natin ang bawat isa ng malinaw nang hindi magulo at nang hindi ka mahihirapan sa pag-unawa. At dahil napakaraming pensyado ang may iba't ibang sitwasyon sa buhay, kailangan ding maintindihan na ang pagtaas ay maaring makaapekto sa ilang dagdag na benepisyo na natatanggap nila. Halimbawa, may mga pensyado na tumatanggap ng allowance para sa kapansanan. May iba naman na may dependent na anak na may karagdagan pang benepisyo. Kaya kailangan nating himayin ng mabuti ang epekto nito sa kabuuang natatanggap. Hindi rin natin dapat kaligtaan ang isa pang mahalagang bahagi ng usapan, ang petsa ng paglabas ng bagong halaga. Ito ang madalas na inaabangan ng lahat, hindi ba? Kailan eksaktong papasok sa unang buwan ba ng taon? May pila ba? May kailangan bang asikasuhin? At kapag hindi pumasok sa takdang araw, ano ang dapat gawin? Mahalaga ito dahil maraming pensyado ang nagsusurvive lang sa kanilang pensyon at umaasa sa tamang araw ng pagpasok ng kanilang benepisyo. At dahil gusto kong siguruhing wala kang makakaligtaan, kailangan nating tunay na pag-usapan kung paano mo masisigurong makukuha mo ang lahat ng walang aberya. Dahil sa totoo lang, maraming pensyado ang hindi nakatatanggap agad hindi dahil sa SSS ang problema, kundi dahil may kailangang baguhin sa kanilang impormasyon. Marami ang hindi napapalitan ng kanilang contact number, hindi na-update ang kanilang bank account, hindi inaayos ang kanilang record kung may maling birth date o maling pangalan. At kapag dumating na ang panahon ng pagtaas,
sila ang pinakaapektado. Kaya ngayong alam na natin na may kumpirmadong pagtaas, oras na para talakayin kung bakit napakahalaga na bantayan mo ang iyong account. Ang SSS ngayon ay maserno na kaysa dati. Marami na silang proseso na online na ginagawa. Pero dahil hindi lahat ng pensyonado ay komportable sa paggamit ng cellphone or internet, madalas silang nahuhuli sa mga update. Kaya kung ikaw mismo ay nahihirapan sa paggamit ng online services o kung may kilala kang pension sa pamilya, mas mabuting tulungan sila ng maaga upang hindi sila maiwan pagdating ng bagong halagang ipapasok. Ngayon, pag-usapan natin ang pinakainaabang tanong. Paano mo malalaman kung saklaw ka ng pagtaas? Simple lang. Kung ikaw ay tumatanggap ng buwan ng pensyon at hindi ka nakasabit sa anumang kasong administratibo or issue sa record, automatic kang kasama. Pero ang kailangan mong bantayan ay kung tama ang nakarehistrong impormasyon mo sa kanilang system. Dahil kapag may problema sa pangalan, petsa ng kapanganakan, contact number or bank account, maaaring maantala ang pagpasok ng bagong halaga. At dito pumapasok ang isa pang napakahalagang usapin, ang pag-verify. Pensyado. Kapag tumataas ang pensyon, hindi lang ito basta dagdag pera. Ang totoo, nagkakaroon ito ng domino effect sa buhay ng pamilya. Mas maraming pambili ng gamot, mas maraming budget para sa pagkain, mas konting pangamba kapag dumarating ang petsa ng bayarin. Mas may kakayahang tumulong sa apo, mas may lakas ng loob na mamuhay ng hindi masyadong nababahala sa gastos. At sa panahong ngayon na halos lahat ay may presyo, napakahalaga ng kahit anong dagdag na ibinibigay. At nabaw na po na ipaliwanag na natin ang pundasyon ng pagtaas ng pensyon at kung bakit ito mahalaga sa bawat tumatanggap. Panahon na para talagang sumisid ng mas malalim sa kabuang epekto nito sa buhay mo, sa pamilya mo at sa buong hanay ng mga pensyado sa bansa. Dahil kung tutuusin, hindi sapat ang malaman lang kung magkano ang idinadagdag. Ang tunay na tanong ay paano nito binabago ang iyong araw-araw. Ano ang mababago sa iyong paraan ng pamumuhay? At ano ang pwede mong gawin upang mas mapaigi ang paggamit ng dagdag na halagang ito? Una sa lahat, isipin natin ang sitwasyon ng karamihan sa ating mga nakatatanda. Marami ang umaasa lamang sa kanilang buwan ng pensyon dahil hindi na sila makapagtrabaho o kaya naman ay may ginagawa silang maliit na pinagkakakitaan. Ngunit hindi sapat para tustusan ang lahat ng pangangailangan. Marami ang may iniyang karamdaman. Kailangan ng gamot araw-araw at kailangang magpakonsulta mula buwan hanggang buwan. Kung minsan pa nga may mga gastusin sa ospital na hindi inaasahan at sa mga panahong ganito, ang bawat dagdag na piso ay may napakalaking kahulugan. May mga lolo at lola na halos PH5 kada araw na lamang. Ang natitira sa kanilang budget para sa sarili dahil inuuna nila ang apo, ang anak o ang bayarin. Kaya't ang dagdag na ito ngayong 2026 ay hindi lamang basta numero. Isa itong pag-angat ng dignidad, pag-angat ng kaluwagan, pag-aangat ng pag-asa para sa mga tumatanda sa panahon na napakahirap ng magsimula muli. At upang masunawaan pa natin ang kahalagahan nito, tingnan natin ang tunay na epekto ng pagtaas ng pensyon sa ekonomiya ng pamilya. Kapag tumaas ang pensyon, nagkakaroon ng mas maluwag na budget ang tahanan. Ibig sabihin, hindi kailangang isakripisyo ang pagkain para lamang mabili ang gamot. Hindi kailangang bawasan ang gamot upang mapagkasya ang budget para sa pagkain. Nagkakaroon ng mas maayos na timpla, mas makatwirang paghahati-hati ng pera at mas maaliwalas na paghinga ang buong pamilya. Dahil sa mga pamilyang Pilipino, hindi lang naman ang pensyado ang nakikinabang sa pensyon. Kadikit nito ang mga apo, ang anak, ang asawa at kung minsan pati kapitbahay na nangangailangan ng tulong. Ang dagdag ay hindi lamang papunta sa isang tao. Ito ay dumadaloy sa kabuuan ng isang sambahayan. Ngayon, pag-usapan naman natin ang proseso kung paano mo mapangalagaan ang karagdagang benepisyong ito. Marami sa mga pensyado ang nababahala tuwing may pagbabago sa sistema dahil baka raw maging mas komplikado. Baka mahirapan silang magsumite, baka pang pumunta sa opisina ng madalas. Pero ang totoo, may karamihan sa mga pagbabagong ito ay otomatikong ipinapasok ng SSS. Ang tanging responsibilidad mo ay siguraduhing tama at updated ang iyong impormasyon. Kasi kahit pa may dagdag kung mali naman ang pangalan mo sa system o kung sarado na pala ang bank account mo o kung hindi mo natanggap ang mensahe tungkol sa verification, posibleng ma-hold ang iyong pensyon. Kaya isa sa pinaka-importanteng payo na dapat tandaan ng bawat pensyonado ay ang pakikipag-ugnayan ang maayos sa SSS. Hindi mo kailangang pumunta araw-araw o
Maghintay sa mahabang pila kung hindi kailangan. Ang mahalaga ay alam mo kung paano magtanong, kanino dapat magtanong at ano ang dapat mong i-update. At kung hindi ka marunong gumamit ng cellphone or internet, humingi ka ng tulong sa anak mo, sa apo mo o sa kapitbahay na marunong. Hindi nakahihiya ang humingi ng tulong lalo na kung pera mo ang nakataya at malaking halaga ng benepisyo ang inaasahang darating. Ngayon, marami sa mga manonood natin ang nagtatanong din ng isang kritikal na bagay. Paano nga ba kinakalkula ang pagtaas ng pensyon? At ito ang dapat na malinaw. Hindi pare-pareho ang pagtaas ng lahat. Mayroong nakabase sa dating halaga, may nakabase sa kategorya ng pensyon, at may nakabase rin sa kung gaano katagal naghulog ang isang miyembro bago siya nagretiro. Kapag mas mataas ang hulog mo nung ikaw ay nagtatrabaho pa, mas mataas ang inaasahan mong pagtaas. Kapag nasa minimum ka, may nakatakdang porsyento na idinadagdag upang matiyak na makakayanan mo pa rin ang tumataas na presyo ng bilihin. At dapat ding tandaan na ang pagtaas na ito ay hindi nangangahulugang tataas din ang hulog ng mga kasalukuyang empleyado. Magkaiba iyon. Ang pagtaas ng pensyon ay nakabase sa pondo ng SSS at sa kakayahan nitong magbigay ng karagdagang benepisyo sa mga miyembrong matagal nang naghulog. Kaya't huwag kang mabahala kung ang naririnig mong dagdag ay baka makapagdulot ng problema sa sistema. Tiniyak ng SSS na napag-aralan, itong mabuti at sapat ang kanilang pondo upang maipagpatuloy ang pagbibigay ng benepisyo ng walang putol. Sa puntong ito, dumako naman tayo sa napakahalagang tanong. Ano ang dapat mong gawin kung hindi mo pa natatanggap ang pagtaas pagdating ng takdang petsa? Maraming pensyado ang nag-aalala agad at iniisip na baka nakalimutan sila o baka hindi sila kasama. Pero ang una mong dapat gawin ay huwag kabahan. Ang SSS ay may proseso ng paglabas ng pensyon na minsan ay nade-delay dahil sa dami ng transaksyon. Kung hindi mo pa nakukuha sa araw na inaasahan mo, maghintay ka ng 1 o 2 araw bago magtanong. At kapag hindi pa rin pumasok, huwag kang magatubiling tumawag sa kanilang opisina o pumunta sa pinakamalapit na sangay. At kung ikaw naman ay wala pang contact number, dapat mong siguraduhin na maibigay mo ito ng tama. Dahil sa panahon ngayon, karamihan ng abiso ng SSS ay ipinadadaan na sa text o notification at napakaraming pensyado ang hindi sumusunod sa verification. Hindi lahat ay marunong magbasa ng maliliit na letra sa mga opisyal na ansyo at hindi lahat ay may kakayahang intindihin ang teknikal na salita ng mga opisina. Pero dito sa video na ito, ginagawa natin itong malinaw, simpleng ipinaliwanag at diretsyong maiintindihan ng sinuman. Kaya sa pagtatapos ng script na ito, nais kong pasalamatan ka sa pananatili hanggang sa huling bahagi. At kung tunay mong nais makatulong sa kapwa pensyado, pakikalat ang impormasyong ito. Sabihin mo sa mga kakilala mo, sa mga kapitbahay mo, sa mga kamag-anak mo na may malaking pagbabago ngayong B20 at kailangan nilang maging handa dahil ang benepisyong ito ay para sa kanila at walang karapatang mamiss ang sinuman. At bago tuluyang magsara ang video, huwag mong kalimutang pindutin ang gusto ko dahil sa bawat pindot mo, mas marami pang pensyado ang makakarinig ng mahalagang balitang ito. At syempre, huwag kompromiso ang iyong benepisyo. Tutukan mo pa ang mga susunod na video dahil patuloy nating babantayan ang lahat ng update tungkol sa pensyon, benepisyo at tulong na maaaring makatulong sa iyong pang-araw-araw. Maraming salamat sa panonood at sana'y mabigyan ka ng kaginhawaan at bagsa ng pagtaas na ito ngayong